Kini ang pangayo pinagi sa Panginoon sa Kristo yung mga anak,
Nabuhiyog na haliwan kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kaangkuran. Amen. Talipulin tayo sa mga pagbasa. Pinudnong gikan sa basahon ni Genesis. Human niini nakita si Abraham ug panan-aw ug nakadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya. Ayaw kahadlok Abraham, ako ang imong panalipod. Hatagan ko ikaw ganti nga dako kaayo. Apan si Abraham miingon, Ginoong Dios, wala ako'y anak. Busa, kung saan ko man kanang ganti. Ang bugto kong manununod, mao si Eliezer nga taga Damasco. Sanglit mo man ako hatagig anak. Ang makapanunod sa akong pagtangan, usa sa akong mga ulipon. Unya nadungog niya ang Ginoo, nga miingon kaniya pag-usab. Kining ulipuna dili maoy makapanunod sa imong kabtangan, kundili ang imo gayong anak. O gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas ug giingnan. Tan-awa ang langit ug ibha ang mga bituon kung maihap ka ba. Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Mituo si Abraham sa Ginoo. O tungod niini, giisip siyang matarong sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon kaniya, ako ang Ginoo nga nagsugo kanimo, pagbiya sa or sa Kaldea, aron ihatag ko kanimo kining yutaa. Apan si Abraham miingon, Ginoong Dios, unsaon ko man pagkasayon nga ako ana kini. Ang Ginoo mitubag. Dagi ako nating baka o kanding o karnerong laki nga tulo ka tuig ang kagulangon ang matag usa niini. Pagdala usa og tukmo o usa ka salampati. Busa gidala ni Abraham kining tanan ngadto sa Dios. O gipamikas niya ang mga mananap. O unya gibutang sa duha ka lumbay ang masin kapikas niini. Ang mga langgam lamang ang wala niya pikasan. Nanugpa sa mga pinikas nga mga mananap ang mga langgam nga manunugo o giabot sila ni Abraham. Sa pagsalok na sa adlaw, nahikatulog o nahinanog si Abraham o nalisang siya pag-ayo. Sa nakasalong na ang adlaw o ngit-ngit na, mituha pagkalit ang usa ka pudno nga aso o usa ka sulong nga nagsiga. O miagi kini sa taliwala sa pinikas nga mga mananap. Niadtong adlaw naghimong kasabutan ang Ginoo tali kaniya o kang Abraham. Miingon ang Ginoo, isaad ko nga ihatag ko kining tibuok yuta ngadto sa imong mga kaliwat. Gikan sa suba sa utlanan sa Ehipto hangtod sa dakong suba sa Euphrates. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsory.
Magsadya kamo o mga kasikasin na nangita sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo iya sa iyang kanon. Paningkabuti ang pag-alagad kaniyang kanina. Kamu mga kaliwat ni Abraham, kamu iyang mga sulod, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Diyos. Sa tibuok yuta, nagahari ang iyang pagtuo. Nahinumdum siya sa karunuran sa iyang kasaluran, nga iyang ipangundan sa usa ka ibo nga mga kaliwatan, nga iyang himutali kang Abraham, kung pinaagi sa iyang panumpak kang Isaac. Ginoo ana kanina. Manasa kanina. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, pagbantay kamo sa binihi nga mga propeta. Muanin sila kaninyo nga daw mga karnero, kapasama sila sa mga bangis na mga lubo. May lanin sila sa ilang binuhatan, kaya sa pinit din mamungang uwas, ni ang kadyapa mamungang igos. Ang kahoy na walay sakit, mamungang maayong bunga. Apan ang kahoy na masakiton, dili maayong bunga. Dili magabungang walay pulos, na bunga ang kahoy na walay sakit. Ingon nga masakiton na kahoy, dili magabungang maayong bunga. Ang tanang kahoy na dili mamungang maayong bunga, putlon, isundot sa kalayan. Kung sabihin ninyo ang ginihi ang mga propeta, pinaagi sa ilang binuhatan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo, Panginoon, lingkod ang talaga.
kuman sa upan, limang unong tuig, ginagawa mo sa eskwelahan, daghan po ninyong hinumduman. You remember friendships made, experiences shared, adventures and misadventures, mistakes and achievements. You recall also, of course, the love of books, class and study, the inevitable school discipline, and sometimes sweet, sometimes awful sound of the school bell. Now you will leave all this behind and embark on a new journey. Bago na po na panahon ang inyong pagkabuhaton. Yesterday, I told the story during the Thanksgiving Mass at the senior high and the leaders. I told the story about the novel written by Ernest Hemingway. Hemingway wrote a wonderful short novel entitled The Old Man and the Sea. I wonder how many of you have heard about that short novel. It was a story about the old fisherman named Santiago, who, after a long period of maybe bad luck, hooked a giant fish or giant marlin. Kabilang ang mga liis siguro nanagat siya, wala kayo sa nakuha. Now he has hooked a giant marlin. And the fish is bigger than Santiago's boat. And when he has at last played it out and killed it, he lashes the fish to the side of the boat and heads home. Kargan niya ang isda, ipauwi na siya patulog sa labihan. However, it is a long journey, and sharks attack the fish and eventually devour all the flesh. Santiago does everything possible to ward off the sharks. So, naalala na yung mga pating susunod sa iya, kapag na niya ang punod sa isla na iya, kuha kaya ako, lagi kayo, dako sa iya, sa kaya. And also to save this little boat from sinking, iyan para abubon ang pating. At length, he reaches port, and reaches the port and utterly exhausted. But all that remains of this giant fish is the head, the spine, and the tail. Ngayon nabilin sa isda ang ulo, ang spine, ang iyang ego. However, Santiago did not despair. Wala siya mawagi sa paglaon. He has not been defeated, he thought, because he has had his moment of triumph. Right enough, the moment of triumph is short-lived, but it was enough to fill his spirit and give him hope.
nag-trial lang si natin yan. Sa nag-trial pagkakuha niya sa isla. So yun siya, pretty shortly, buwan tayo, pero importante nga natagal sa kalasing. With Hemingway, the author, the winner takes nothing as a reward because the struggle brings its own ennoblement. Santiago says this, says all these things to the young boy who was come to minister to him on his return. That means that it was indeed a success for him. Bisan kung ulo na lang iko spine ang naibilin sa isda. Most of the times, we define success as being at the top. That is why during these times like this, graduations, we are always curious who are at the top. Kinsa man ang mga sumang laude. Ano sumang laude na rin? Wala yung sumang laude. Magna kong laude. Wala yan. Mo ginawa yung laude. Wait kong laude. Saan naman na ito ninyo? Magna. Basta ka. Magna 9 years. Magna yung mga ayaw ng mga nagmulaw. Dagan ko sa mga kumulaw. At so we are very curious. Bakit sa maning nasa tao? Kaya gusto natin na ilan successful tayo kay sinagin na sa tao. Kaya po ang human standard nato pagsugod sa success tugnahan sa taas. Pero kamu wala na mulaw din sumita mo ka din. Wala lang. Wala nilabay ng eskwelahan. Isulod lang ang paggawas na. Ba? Okay na ba siya? Okay na kaya mo na. Ang mga tumasalukan lang, mga nakainom na sa tubig, ang grado. O naging nauhaw kahit nakainom naman yun sa tubig. No? Well, what do you take with you? Karoon na mag-graduate na ka mo. Some of you have come today to receive a reward. Klaro ito pa sa mga magna cum laude. Perhaps a medal. Most of you will receive a diploma. A certificate of excellence. These are all good in their own way because they are tokens of achievements made in the past. But not everyone has received a reward. Dili ka mong tanan matagahan sa medalya. Diba? There are many of you who feel that they barely have managed to scrape through. Yun ang mga niya mga hindi ko lagi nagayang sa tubig ang grado. Kung ang passing 70 lagi ng grado. Yung rin sila, saan ang sobra? So, kenapa? Hindi ka mutanan, nasa tawa. Mabuhan ka ninyo, hindi ko lang itawag ka ginawa sa tubig. But, it does not matter. It does not matter. Whether you are at the top or at the bottom sa inyong class, what matters, what is important is that you have all stuck it out. Maragin ako si Santiago, bugsay, punal sa pating, hanggang nag-aabot kayo siya sa labihan. Bisan ko, ulo na lang, ikaw ang nabilin sa iyan isda.
important is the struggle that you made. If you recall, saan ang mga struggles na nagiging mo, di ba? In many aspects of your studies, struggle para sa bayan sa tuition, struggle sa pagtuon, struggle sa time, lahat kayo ang inyong ihimo. So what is important is that all of you have studied out and completed the course, and today have come to the end of this particular journey. Importante nga nag-graduate. Kasi biya ko tanan doon nasa top na ingon na successful kayo sa mga trabaho. Dagan kayo ng manara sa post na sa graduation ni side po sila. Kaya nagpadayon man sa ilang struggle. Hindi ka naman importante ang pagpalingkaw. Meaning, your time in school has not been wasted. Even if there were lots of times that you wasted in your school, pero karoon rin ito rin na huwag ito na sayang kaya panahon dito sa eskwelahan. It has been an experience, one which you will look back on and value in later years. It has been a struggle, a battle, a test, and now you passed the test. The message of Hemingway, the author of the novel, and the message of Christ is the same. That we have to suffer in order to triumph. Kung wala yung nagkampo, hindi mo kawagan. Ito nila, no pain, no gain. Diba? No cross, no crown. No passing glory will satisfy us. No human accolade or reward will make us happy for very long. Ang atong struggle, ang atong sufferings, may importante kayo na recall. So again, what do you take with you today? More than a mere certificate, more than a medal, more than a diploma. You take with you an experience of living, in forming friendships, in learning to get on with others. That is a precious thing, which reaches deep into the very core of your soul and your hearts. Importante kayo lang ang experience in school that you will cherish forever. Kaya importante kayo. Nilubang, makakatawa ka, maybe mag-reminis ka, mag-ilang ka siguro, pero kahit kakatutanan ng mga nagyanalo, those were precious moments because you have learned from them. That experience is very precious. But a long road lies ahead of you. Taas pa tayo ang atong pangipanaw. Sa naging ulit na duol na ta, pero layo pa ta. Duol na, pero layo pa. Iabot na mo karong graduate na, pero nagpadahin mo ang journey. Diba? You don't stop journey. Kasi mga minyo na mo, padahin mo nga po ang journey of life. Padahin mo
ako ng struggles, parehagi ako ng sufferings. Because only then can we have triumph. You will be successful. But for today, let's thank the Lord for this little success. I said little because you will have a bigger success in your life later on in the course of your journey. Ayuhan pag-ayo, mga batanan ng pag-ayo. A bright future awaits for you ahead. Doon pag-ayo ang kaumaon ng kaninyo. Musa, subuhatan ito karon to simply thank the Lord for these experiences. Thank the Lord for this opportunity. Thank the Lord for this opportunity that He has shared with you His wisdom through your professors, your teachers, and through your parents, because they are the stakeholders sa inyong education. So we thank the Lord, we thank your parents, your teachers, everybody na pinagkalamitan sa inyong little success ngayon yung naabot karong adlaw. And I continue to pray that the Lord will also bless you with His grace that you really need to continue the journey, especially the courage, the strength, the perseverance. Tanti na mag-persevere tayo, especially with all the forces that are out to destroy us nowadays. Ada na kayo mga pwede sa mabuhugan sa atuman, but we have to be firm in our faith that God will be with you as you journey to forever. Please rise, let's with us, present to God our petitions. Ang kamatayon ng mga namin Jesus, ang sabayan ng nato sa mga bunga, ang maghatag sa kinabuhi. Pinayos sa mga pag-ampo, pitay sa mga propeta sa karang panahon, makahatag ta sa mga bunga at sa simbahan sa kalibutan. Sa matang pamamuyo, mga atong tubag, Ginoo duga ang among pag-ampo. Ginoo duga ang among pag-ampo. Ngasama ni San Ireneo, ang simbahan mutultol sa mga matinud-anon nga mga Kristiyanos ngadto sa dalan paingon sa mga hiyas sa gugma, hustisya o kamatuoran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo duga ang among pag-ampo. Ang mga tawo nga nabiktima sa injustisya, mamaayo o makakat-on pag-usab sa pagpalambo sa pagkamasinalingon o paghinigalaan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo duga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton o himalagyon makaangkon sa puso, gikan ni Kristo nga mianhi aron sa pagtabang sa mga may sakit o walay mahimo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo duga ang among pag-ampo. Nga sa kaulahian ang mga nangamatay, makadawat sa ganti sa ilang mga kahago. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo duga ang among pag-ampo. Gawhan ang amahan, ikaw ang pusog sa takda sa Panginoon. Ablihan ang mga sa grasya, o gagana kami pa iyong sa buging harihan. Kini ang mga pangayon, pinagin ng Kristo ang among Ginoo. Amen. Paling tumingkod ang tanan taong damang halaman.
Mga igsoon, pagamo kamo ng ako ang inyong sakripisyo, dawagan mo tayo sa Diyos na Amahan, makagagawin sa taon. Doon sa sinong sa sakrisyon dan sa mga araw sa dahil na araw sa sakastan sa mga santos kasibahan. Ginoo, tungod sa mga gasa ng among nalawat, naghahanad kami sa sakripisyo sa pagdayon, kung nangamoy ang imong ihatag ka naman, bisan kami dili takos, among gamiton ng pagkimaya sa imong ngalan. Kini among pangayo, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kanina. Araw sa Ibayaw ang inyong mga kasangkasan. ang ibayaw ito sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato Diyos. Ang ay umaran. Santos nga Amahan Diyos, na tunay ang magagawang sa tanan. Ang ay matapos kayo, pasalamat kami kanimo karunay sa tanan natin. Bisan todo lang mo kinanglan ang among pagdayo, apan ang maugtinguhan namo sa pagpasalamat kanimo, mao imong gasa. Ang among pagpasalamat wala magdugang sa kailangan doon. Nagpatubo inuwan ka naman sa puma, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Usapan sa mga angelo ng santo sa langit, nagasangyaw kami sa mga maya, duyo sila may unong apa-api. Santos ginikaw, Ginoo, magtukuran sa tanan ka Santos. Ipadala ng Espiritu sa Santos sa mga lahat. Program mo pilihan ng nilawan sa dugo ni Kristo ang Ginoo. Kapasakit sa ito, galingon mi kuha sa upan, masalamat kanimo. Ipikas ni hatag nini at sa iya mga tinunan namini. Dawata, kinininyo nga tanan ng kana, kay ginimawa ang mong lawas na itugyan alam kanino. Sa samang paan kita sa manihapong mikuha sa sakalis, salamat ka ni Mamusa. Mihatang iningat ko sa iya mga tinunan ni dawat kini, Panginoon ka mga tanan, di ka ni ini, kay kanimaw ang kalis sa among dugo sa bago tunay na kasabutan. Ang dugo ngay ula alam kaninyo, galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala pasaya. Buhata kini ang paghandog ka na. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mga mag-iisip na ayan ng mga tubang umualagad kanimo. Himuha kami ng mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahimusan nila sa Espiritu Santo. Hinumduming Ginoo, imong simbahan sa tuong kalibutan. Himuha mahigpit kami niya
sugong sa kahayag sa imong naon. Kaluyi kami tanan, himuha ang angay makaapit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, inahan ng ulay sa Diyos, uban ni San Jose, iyang pana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos na nagatuman sa mga ulong lakas sa katuwigan. Uban kanila ang ikaw madayon, kami ikaw na himayaw, pinaakili si Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, tihak kaniya, ihatag na kaniyong pagkagawang amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang lumubong himaya, hangtod sa kahamuran. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami lumason sa tanan dautan. Hatagi kami sa kalinaw ng panahon. Aron tinawagan sa kaluoy, mahaligay kami karon ay sa sala. May layo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami ng malaon sa pagbalik ni si Kristo, among manlulubos. Kaya mga nangyayarian ang kaunang maya sa kahamuran. Ginoong si Kristo rin nga sa mga apostoles sa galinaw, pinito kaninyo, ang akong galinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi ang pagsali sa kasimbahan. Uksibo sa imong kapag, o natagi kami sa mga galinaw kayo sa ikaw, buhing hari, hantod sa kahanturan. Amen. Ang galinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manawas sa kayo. Pakita na ito ang timaan sa pag-inisod. Kini mo ang modelo sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bula ang nilapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Diyos na nakuling ito sa pagkakalanan ng Espirituhanon diya sa makaluwas sa sakramento ni Kristo yung anak, sa amtihalan ko, salamat kanimo. Itugod nga kami manmarikon sa mga gasa sa kabasto o kalipay, makaalagad kanimo sa kanasing-kasing o makadagan sa mga gasa sa kinabuhi walay katapusan. Kini ang pangayong pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo ana kaninyo. Manasa kami. Manalangin kaninyo ang Diyos na makagagawang sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo. Amen. Nahalata natin sa atos na misa,